Okay, okay, good day, students, class. So let's have some problems on trigonometry. So start natin dito. I hope na nagets nyo na yung trigonometry. So we will have the sample problems on trigonometry. So this one, from the following question, theta is the angle from the origin. Now, which quadrant is secant theta is less than 0 or sinasabing negative, no? Pagka less than 0, that is negative. No? So, dito may technique dyan. So, for example, yung choices, no? Gagamitin nyo yung choices. So, kapag may choices, quadrant 2, for example, ito, ano? So, that is 3. This is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and then quadrant 4. Ay, bopis. Okay, so this is the quadrant 4. So, kapag may ganyan kayo, ito lang yung pen. 7. So, sa quadrant 1, di ba yung ano yung angle natin sa quadrant 1? Di ba that is from 0 to 90. And then dito naman, that is 90 to 180. Quadrant 3, that is 180 to 270. And then this is 270 to 360. Okay? So, di ba kapag ganyan, kapag secant theta is negative, so pwede nyo gamitin yung choices. So, hanap kayo, di ba, letter A, that is quadrant 3, and quadrant 4. So, ano ba yung mga angle dun sa quadrant 3 and quadrant 4? Tsaka, di ba, yung secant natin is 1 over cosine, no? Reciprocal eh. So, ikakalk lang natin. So, ano yung angle mo daw from the quadrant 3 and quadrant 4? Dapat, mamimili ka dyan ranging from 180 to 270. So, try natin si 180. 180, 1,000 natin. Calc, equals mo lang, that is, mga 300, 250, no? Pasok si 250. So, tama, negative si secant sa quadrant 3. Tapos, si quadrant 4, try naman natin, calc, from 270 to 360. So, siguro 300. Positive, so mali. So, ibig sabihin, mali si A. No? Ganun yung back solving. And then, for quadrant 3, tama. Secant theta, negative. Sa quadrant 3. So, tama ito, no? Makabilugan nyo agad. I-check nyo sa quadrant 2. Sa quadrant 2, ano yung secant theta natin? That is secant, calc. Ano gagamitin yung angle? From 90 to 180, siguro mga 120. Negative din. No? So, negative, negative. Which quadrant is secant theta? Alam natin quadrant 3 and quadrant 2, negative. So, ang sagot is quadrant 1 and 2, sorry, quadrant 2 and quadrant 3 pala. Ganun yung back solving, no? Pero dito may tuturo ako sa inyo. Ganito ko siya sinosolve. No? So, ganito. Add sugar to coffee. So, ganito ako magturo. Sino yung mga coffee lover dyan? Add sugar to, sorry. Malagay mo dito, add sugar to coffee. Ano ibig sabihin nun? Dito, all, ibig sabihin yan, all function is positive, no? Basta sinabing all function, lahat sine, cosine, tangent, secant, cosecant, cotangent. Lahat yan positive. Tama. Dito naman, si sine. Ano reciprocal ng sine? Cosecant. So, ibig sabihin, sa quadrant 2, lahat dyan ng sine tsaka cosecant, positive. And then the other function is negative. Okay? Dito naman, this is tangent. Ano kabaliktaran ng tangent? Or reciprocal, that is cotangent. Ano reciprocal, ano yung ibig sabihin niyan? So, dyan yung tangent tsaka cotangent, sila lang yung positive dyan. And then the other function is negative. Dito naman, that is cosine and then secant. So, kapag cosine and secant,
hinahanap positive, so sa quadrant 4 lang siya, no? Tsaka quadrant 1, no? So, try natin 'to. 'Di ba sabi dito secant theta negative. So, saan ba positive si secant? 'Di ba dito? Tas dito? So, saan siya negative? Sa quadrant 2 and quadrant 3. So, ang tamang sagot is sa quadrant 2 and quadrant 3. Next, si which quadrant is the tangent theta negative? Saan naman positive si tangent? 'Di ba? Alam natin dito positive si tangent, tsaka dito sa quadrant 1 and quadrant 3. So, saan siya negative? Sa quadrant 2 and quadrant 4. So, binuga niya. Okay? Next, which quadrant is cosecant negative? So, saan positive si cosecant? 'Di ba dito si cosecant tsaka dito sa all function. So, saan siya negative? Sa quadrant 3 and quadrant 4. Ayun, ganun lang. No? Tandaan niyo lang si add sugar to coffee. Agree? Okay? Sundan? So, that is our first situation. Ano lang yung problem? Next. Ito. Ang dami pa dito, no? Next situation tayo. Next. Ay, mali. Mali. Ito. So, ito gagamit ka na ng condition. Again, gawin nyo lang yung partition nyo. Tapos, tandaan nyo si add sugar to coffee. Add sugar to coffee lang, no? Sobrang dali. So, ang sabi dito sa for number 4, the tangent theta is greater than 0 or the tangent of theta is positive. No? So, saan positive si tangent theta? Tama ba? Dito positive si tangent theta. Saan pa dito, di ba? Sa quadrant 1 and, lagay mo dito quadrant 1, quadrant 2, and quadrant 3. Tapos ito quadrant 4. So, saan positive si theta? Sa quadrant 1 and quadrant 3. Quadrant 1 and quadrant 3. So, saan siya positive? Tama tayo dyan. Si sin theta, saan naman negative si sin theta? Ang sabi dito, di ba? Sin theta is less than 0 or sin theta is negative. So, saan negative siya, di ba dito? Positive siya dito sa quadrant 2 tsaka quadrant 1. So, saan siya negative? Sa quadrant 3 and quadrant 4. So, saan nag-terminate yung angle natin? Sa quadrant 3. So, dun siya mas madaming check. Tama. Okay. So, ganun lang po siya, na? For next, gawin natin. For our next question, cosine theta is greater than 0. So, saan positive si cosine? 'Di ba? Positive siya dito sa quadrant 4, tsaka positive siya dito sa all function. So, saan naman negative si cosecant? 'Di ba positive si cosecant sa 1 and 2. So, saan siya negative? Sa tangent, tsaka sa 3, tsaka sa 4. So, saan mas maraming check? Quadrant 4. Okay? Nasusundan? Pwede kayo magtanong. Chat nyo lang ako. Then, next. Burahin na natin ulit yung solution. Next. Secant theta is less than 0. So, saan negative si secant theta? Di ba positive siya dito? Tapos positive siya sa 1, positive siya sa 4. So, saan siya negative? Sa 2 and then sa 3. Saan naman negative si cotangent? Di ba dito? Negative si cotangent, negative dito si cotangent. Kasi positive siya sa 3 and 1. So, saan mas maraming check? Sa quadrant 2. I hope na gets. No? Add sugar to coffee. So, mas mapapadali na buhay nyo dyan. No? So, for example, yung theta mo is, ayan, check natin. Di ba ang sabi dito, quadrant 3.
So, ano yung angle natin dito? 'Di ba ang theta natin dito is from 0 to 90. And then this is 90 to 180. Ay, mali. Ano ni Barbie? Ay, ano ba yun? So, ano ba? 180 and then ito naman 180 to 270. Tapos ito 270 to 360. O ngayon, ang sabi natin quadrant 3, 'di ba? Ano yung angle natin sa quadrant 3? Gamitin natin. So the tangent of 2 180. So siguro tangent of 250 na lang. O ano ang tangent 250? Positive, 'di ba? So ibig sabihin greater than 0. Eh ano yung sign ng 250? The sign ng 250, negative. So, ibig sabihin tama sa quadrant 3, no? Quadrant 3 pala talaga bumagsak. O, next. O, dito sa number 5. Punta tayo sa number 5. Cosine theta is greater than 0. So, ang sagot natin, quadrant 4. So, ano yung angle natin gagamitin? From 270 to 360. So, ano ang cosine to 300? No? Kasi nasa pagitan naman siya ng 270 tsaka 360. So, that is equal to 1/2 positive, tama. Eh, yung cosecant, di ba yun yung reciprocal ng sine? 1 over the sine of 300. Di ba 300 naman yung ginamit natin? So, dapat negative to, no? O, negative yung binigay. Okay, next. Dito naman tayo sa secant theta less than 0. So, quadrant 2 daw. So, ano yung gagamitin nating angle sa quadrant 2? 90 to 180. So, siguro mga 150, no? Pwede na yan. So, ang secant is 1 over cosine. Cosine 150. Dapat positive to, positive to. Ay, oh, negative pala, no? Secant nga pala, negative, less than 0. O, yung cotangent, di ba ang cotangent is reciprocal ni tangent? That is tangent. Quadrant 2, di ba yung gagawin natin? 150 na lang din. That negative to, no? O, tama, negative square root of 3. O, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Okay, so I give you time to copy. 5 minutes. So, pwede nyo screenshot yung problem. Hello? Okay, next. Kuha pa tayo problem. I hope nakakasunod, no? So, medyo mabilis lang siya at least, di ba? Medyo mare-recall na kayo yan sa pagdating nyo na review, no? I hope na pumasa kayo, no? Tapos mag-review na kayo. So, yan, mas maganda kung makakapag-take na agad kayo ng board exam after you pass. Ay, eto, may values na. Ayun yun. Oo, dalawa yung video capture. Okay, eto na, punta na tayo dito. Nagbigay na siya ng value.
So, ang sabi, the sine of theta is equal to 2/3, no? And cosine of theta is negative, less than 0. So, cosine of theta is less than 0. So, find the theta. Theta ba? Hmm. Feeling ko tangent to, no? Feeling ko tangent of theta yan. Feeling ko lang, no? Find dan. Di ba naman pwede find dan? So, that is, okay, gets ko. Oh, sorry, nawala pala yung okay, ganito gagawin natin. Di ba ang sabi natin kanina, si sin theta, positive, no? So, for example, ito yung Cartesian plane nyo. Drawing mo yung Cartesian plane, tama? Saan positive si sin? Di ba sa quadrant 1 and quadrant 2? And then, naalala nyo yung SOHCAHTOA natin? SOHCAHTOA. So, sobrang sa dugo nyo po yung SOHCAHTOA. Gagamitin yun sa lahat ng subjects sa higher year. Sa mga mga nag-aaral na dyan. Ayan. So, yung theta po natin dito, tinatawag nating supplementary angle. May sinasabi tayong supplementary angle kapag yung sum ng two angle is 180. Okay po. So, di ba ito magiging theta? Tapos, yung supplementary angle niyan ito. That is theta 1, tapos ito si theta 2. Di ba dalawa nga? So, for example, isang obtuse, isang acute. So, di ba ang obtuse natin, kunyari sin 60, that is positive. Ano yung isang supplementary angle niya? Sin 120. So, equal sila, no? So, ibig sabihin ng sin 120 tsaka sin 60 equal. So, kung supplementary yan, ito din, this is also theta 1. Kaso, magkaiba sila ng sign, di ba? Ito, ang sabi dito, the sine of theta is equal to 2/3. This is opposite over the hypotenuse. So, ang opposite natin is positive 2 and then the hypotenuse is 3. Same as this side. So, this is 2 and then 3. So, what is the other side? Kung right triangle to, naaalala, Pythagorean theorem. So, square root ng hypotenuse, 3 squared minus 2 squared. So, the answer is square root of 5. Kaso, itong part na to, positive si square root of 5 kasi nasa positive x-axis. Ito, yung sa quadrant 2, nasa negative x-axis. So, this is negative square root of 5. Okay lang? Nagets? Ngayon, ang sabi dito is yung sin theta positive. Ibig sabihin, positive siya dito sa quadrant 1, positive din siya sa quadrant 2. So, ano naman yung cosine theta is less than 0? So, magkano yung cosine theta less than 0? Saan naman negative si cosine? Di ba sa quadrant 2? Kasi positive si cosine dito eh. So, ang gagamitin nating triangle is ito palang triangle na yan. Ano yung nahanap? The tangent of theta. So, ang tangent of theta is TOA, opposite over the adjacent. So, ang opposite mo is 2 divided by negative square root of 5. Nasa choices na ba yung negative 2 square root of 5? So, the tangent of theta is equal to, i-calculate nyo lang. Kaya na yung i-rationalize. Divided by negative square root of 5. So, that is equal to negative 2 square root of 5 over 5. So, ito na po yung ating final answer. Palitan natin yung kulay. Okay. Ayan. Okay, copyhin nyo lang. I'll give you time to copy. Dalawa po.
Okay, next. Next question, if the cosine theta is 3/5, ilipat na lang natin 'tong solution 'no, lipat ko. Lagay ko sa ilalim, hmm, para mamaya makopya natin. Okay, next naman for number 8. Oh, again drawing natin, ang sabi diyan, so mas madali po 'no, so ang sabi cosine theta is 3/5. So ibig sabihin positive, saan? Positive si cosine 'di ba sa add sugar to coffee sa quadrant 1 and quadrant 4. So yung drawing natin is magiging ganito, okey? Hmm. So actually equal nga yung angle niyan. So for example, ang angle mo is 'di ba ito 60, kunyari 60. So yung explementary angle naman that is 360 naman 'yan 'di ba? So that is kung 60 that is 300, 300. So try natin, ang cosine 60 is 1/2. Ano yung cosine 300? 1/2 din 'no? So ibig sabihin, this is also 60. Ayan, this is also 60. Okey lang? O ngayon, ang sabi, cosine of theta is equal to 3/5. So that is, so katawa, adjacent over the hypotenuse. So ang adjacent natin is 3 and then ang hypotenuse ay 5. Okay? Ano yung other length na sides? So 'di ba 3, 4, 5 or puwede niyo i-calculate pa rin square root ang 5 squared minus 3 squared. 4 'yan 'di ba? 3, 4, 5 triangle kasi 'yan. Kaso ito positive kasi nasa taas ng positive x, ito naman negative. Ano yung binigay na isa pang condition? Cosecant daw less than 0. So saan negative si cosecant? 'Di ba positive siya dito? So negative siya sa quadrant 4. So ang gagamitin mo palang triangle is etong nasa ilalim. So magkano si cotangent of theta? So 'di ba ang cotangent theta is opposite over adjacent yung tangent. So ang reciprocal niyan is adjacent over the opposite. So ang adjacent niya is 3 and then the opposite is negative 4. So wala sa choices, no? So the cotangent of theta is equal to negative 3/4. Okay? So actually board exam topic 'to, tas erroneous siya. So paano niyo siya mapapatama sa tingin niyo? Paano natin siya itatama? Hmm. So saan galing ang square root of 73? Saan kaya? Paano kaya natin 'to masasagot? Try ko nga. Adjacent, square root of 3 squared plus 5 squared, square root of 34, hindi din. Hmm, mukhang mahirap hanapan ng tamang sagot 'to, Hmm, sa refresher 'no, tinuturo namin yung mga 'no, pero parang feeling ko ang sagot ang ano diyan is cosine of theta, that is square root of 3/, ay hindi, 25 kailangan maging 73, eh. Paano magiging 73? Square root of 15 squared minus 3 squared. Hindi pa rin, 5 talaga dapat 'yun, o hindi? So 'yan, dapat ang sagot ay 3/4. Oh, hindi kaya 8/5 'to? What is 8/5? Square root of 8 squared plus 5 squared.
square root of 89, hindi ito. 8 and 3. What if square root of 3 squared plus 8 squared? Ayun. Baka na mali lang ng ano, ng choices 'no, mali ng input ng choices. So, tama na 'to? Mamaya makikita natin 'yan, tama yung sagot. Mo-move ko lang 'no, ilipat ko lang dito. Screenshot niyo na lang, paki-screenshot na lang po. Okay, for number 9. So, the tangent of theta, 'di ba ang tangent of theta is negative. So, saan negative ang tangent theta? 'Di ba isa dito? So, tatandaan niyo na lang na lagi na yung angle natin is from the horizontal. So, this is the theta. This is also the theta. So, TOA, so that is opposite over the adjacent. No? So, ang opposite natin is negative 8. Ay, mali. No? Pwede, ito si negative 8. No? Yung 8 to, positive 8 kasi nasa taas. Ito naman si negative 3. Ito naman si negative 8. Ito naman si positive 3. Nasundan? Kasi 'di ba based sa Cartesian plane, ito yung negative side, ito din negative side, no? Kasi ginamit natin yung negative sign. So that is, ano yung hypotenuse natin? So the square root, that is square root of 73. This is also square root of 73. So ano yung nahanap natin? Ang sabi dito, cosecant less than 0. So, saan negative si cosecant? Di ba positive siya dito sa 2? So, ang gagamitin pala natin triangle is itong nasa quadrant 4. So, ano yung sine of theta? So, di ba ang sine ng theta is equal to the SOHCAHTOA, opposite over the hypotenuse. Ang opposite natin is negative 8 and then square root of 73. So, i-rationalize nyo lang, the sine of theta is equal to negative 8 over square root of 73. So that is 8 square root of 73 negative over 73. So, ayan, mahalaga po yung sign kasi nasa choices nyo ay may negative, may positive tsaka may negative. No? So, sobrang mahalaga yung sign convention dito sa trigonometry natin, no? Lalo na sa Cartesian plane. So, yung iba kasi ganito, ano, natatrap sila. Ang sabi diyan, tangent, no? What is the arc? The inverse tangent lang nila yan, negative 8 over 3. No? O, di yan, nakuha na daw nila yung theta. So, i-store nila yan sa A. O kaya sa kahit saan variable. Tapos, hanapin nila si sin A. So, lalabas na sagot is, eto, negative point something. So, that is 8 square root of 73 divided by 73. So, that mag-equal lang sila. No? Ayan, nag-equal siya, no? Tapos, binigay yung negative. Ay, yung na-solve mo lang na choices yun, no? Positive. Ay, hindi. Tama pala. Negative pala binigay niya. Which is, tama naman. Pero yung ibang subject, ibang ano, na baka mamali kayo. So, for example, si sine of 2/3. No? Sine of 2/3. Ganito tangent mo to, no? Ang ibibigay niya sa'yo positive kasi nasa quadrant 1. Kaso, ang sagot natin dito ay negative 2 square root of 5 over 5 na. So, dapat negative. Positive yung nakuha mo gamit yung calculator. So, I suggest gamit pa rin kayo nitong trigonometric function. No? So, yan. I give you time to copy. So, isolate lang natin. So, that is, this is the number 1. Ito si 7. Ito si 7. Ito si 8. And then ito si 9. Ayan. So, I give you time to take the screenshot.